Umalingaw-ngaw ang tatlong mabibigat na sampal sa gitna ng mall. Naramdaman ko ang paglami ng buo kong katawan habang nakatingin sa lalaking pagkakasalan ko sana. Hawak ko ng mahigpit ang paperback na naglalaman ng prang pinahirapan ko. Sa loob ng 5 taon. Nabulag ako sa ilusyon na isang perpektong pamilya. Ngayon, malinaw na ang lahat bago ang gabing ito. Akala ko ay hawak ko ang mundo ko. Ako si Bianca. Isang certified public accountant. Lumaki ako sa pamilyang hindi mayaman. Pero tinuruan akong magbanat ng buto. Wala akong hinihinging pabor kahit kanino. Lahat ng meron ako. Binayaran kong dugo at pawis. Kaya noong nakilala ko si Derek. Akala ko nahanap ko na ang lalaking makakasabay ko sa pag-angat. Si Derek ay isang sales manager sa isang malaking kumpanya sa Makati. Matikas. Magaling magsalita. At laking nakasuot na plansadong site. Mukha siyang galing sa pamilya ng mga old-rich na nakatira sa mga subdivision sa Quezon City. Sa mga unang taon namin. Perpekto, siya. Nag-usap kami tungkol sa investments. Sa mutual funds. At sa pagbuo ng masaganang pamilya. Pero habang papalapit ang araw ng kasal namin, unti-unting lumalabas ang mga bitak sa kanyang perpektong maskara. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Mapapansin ko na lang na palagi niyang inuusisa ang ngalaman ng digital banks ko. Tatanungin niya kung makano ang pumasok na sweldo sa Gcash ko, o kung magano na ang kinita ng mga crypto investments ko. Ang paliwanag niya palagi ay para daw ito sa future natin. Kailangan daw nating maging transparent dahil mag-asawa na tayo soon. Naniwala ako. Binigay ko ang tiwala ko dahil iyon ang tamang gawin ng isang nagmamahal. Pero hindi noktagal. Napansin kong ako na lang ang laking naklabas na pera. Kapag kumakain kami sa labas. Laging naiwang nakapatong ang wallet niya sa lamesa habang kinukuha ko ang debit card ko. Ang dahilan niya ay naipit daw sa mga high-risk trades ang liquid funds niya. Araf-araf. Unti-unting naging mabigat ang presensya niya. Pero ang mas nakakasakal ay ang presensyang pamilya niya. Lalo na ang nanay niyang si Tita Gloria. Si Tita Gloria ang perpektong imahe nga, isang matapobre matandang lumaki sa kultura ngang hiya at pakikisama. Sa tuwing bumibisita, siya sa tsondo ko. Ramdam ko ang matalim niyang pagtingin sa bawat kanto ng bahay. Tinitignan niya ang magagamit ko na parang sinusuri kung makano ang halaga ko bilang mapapangasawang ang paborito niyang anak. Palagi siyang may dala-dalang makwento tungkol sa kamag-anak nilang mayayaman. Lagi niyang pinapamukha sa akin na isang malaking karangalan ang makapasok sa pamilya nila. At dahil daw doon, kailangan kong matutong tumanaw nga, utang na loob. Isang gabi, ipinatawag niya ako sa isang mamahaling restaurant sa Tomas Morato. Dumating ako galing sa isang 12 oras na shift sa opisina. Pagkaupo ko. Hindi man lang siya nag-abalang kamustahin ang araw ko. Agad niyang inilapag ang isang mahabang listahan sa ibabawong lamesa. Tinanong ko kung para saan iyon. Ngumiti siya ang tipit. Sabi niya, iyan daw ang mga kailangang ihanda para sa pamanhikan. Mga mamahaling alak. Imported na tsokolate. At kung ano-anong regalong kailangan kong bilhin para sa mga tito at tita ni Derek. Napakunot ang noo ko. Ipinaliwanag ko na ang pamanhikan ay dapat simpleng salu-salo lang ng dalawang pamilya. Bakit kailangan kong gumastos ng halos 100,000 piso para lang mamigay ng regalo sa mga kamag-anak na hindi ko pa nakikita? Sumandal si Tita Gloria sa upuan niya at humalukip-kip. Tumingin siya sa akin na parang isa akong malaking pagkakamali. Sabi niya, ganyan daw talaga sa pamilya nila. Kailangan daw nilang protektahan ang pangalan nila. Kailangan daw makita ngang kamag-anak nila na hindi pulubi ang napangasawa ngang anak niya. Tumingin ako kay Derek para humingi ngang tulong. Inaasahan kong ipagtatanggol niya ako. Inaasahan kong sasabihin niyang hindi natin kailangang magpanggap. Pero umiwas lang siya ng tingin at hinawakan ang kamay ko sa ilalim ngang lamesa. Bumulong siya. Sabi niya, pagbigyan mo na lang si Mome. Bab. Para lang walang masabi ang mga kamag-anak natin.
Maliit na halaga lang naman iyan kumpara sa sahod mo. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko. Hindi iyon maliit na halaga. Iyon ay 3 buwang ipon ko na pinahirapan kong kitain mula sa pagpupuyat at paggawa ng sangkatutak na financial reports. Pero para maiwasan ang eskandalo, kinimkim ko ang galit ko at sinabing pag-iisipan ko. Lumipas ang ilang linggo na puro stress at pagod. Naging sunod-sunod ang overtime ko dahil tax season sa opisina. Halos wala na akong tulog. Binuhos ko ang lahat ang lakas ko para tapusin ang mga deliverables ko para makakuha ng malaking bonus. Nang matanggap ko ang bonus ko, napagpasyahan kong regaluhan ang sarili ko. Isang beses sa isang taon ko lang ginagawa ito. Pumunta ako sa isang high-end boutique sa Greenbelt. Matagal ko nang pinag-iipunan ang isang magandang leather bag na magagamit ko sa trabaho. Habang nagbabayad ako sa counter, naramdaman ko ang kakaibang tuwa. Deserve ko ito. Sarili kong pera ito. Walang utang. Walang hinihinging pabor. Pura pinagirapan. Lumabas ako ng boutique dala ang paper bag. Amoy na amoy ko pa rin ang bago at mamahaling balat ng bag. Pero hindi pa ako nakakalayo. Biglang nagring ang telepono ko. Z Derek, sinagot ko ito. Malamig at matigas ang boses niya. Tinanong niya kung nasaan ako. Sabi ko, nasa mall. Kakabili lang ng bagong gamit para sa opisina. Baho pa ako makapagpaliwanag. Nakita ko siyang naglalakad palapit sa akin mula sa kabilang pasilyo. Nakasubaybay pala siya sa location sharing app sa telepono namin na pinilit niyang i-install ko nun para daw sa safety ko. Madilim ang mukha niya. Huminto siya sa harap ko. Ang mga mata niya ay nag-apoy sa galit. Tumingin siya sa hawak kong paper bag at hinablot ito mula sa kamay ko. Tinanong niya kung magkano ang binayaran ko. Kalmado kong sinabi ang halaga. Halos lumabas ang maugat salik niya. Pasigaw niyang tinanong kung bakit ako nagwawaldas ng pera para sa isang walang kwentang bag habang ang nanay niya ay naghihintay ng budget para sa pamanhikan. Tumigas ang panga ko. Sinabi ko sa kanya na pera ko iyon. Sahod ko iyon. Hindi ko responsibilidad na buhayin ang ilusyon ng pamilya nila sa harap ng ibang tao. Nanlaki ang mamata niya. Sa gitnang daanan. Sa harap ng maraming taong naglalakad. Dinuro niya ako. Sinabihan niya akong makasarili. Sinabihan niya akong social climber na gustong magmukhang mayaman gamit ang pera na dapat ay sa pamilya na namin. Nag-init ang buong pagkatao ko. Sinigawan ko siya pabalik. Sinabi kong hindi ako ang nagpapanggap na mayaman. Sinabi kong hindi ako ang patuloy na nalulubog sa utang kakatrade sa mga walang kwentang crypto games habang inaasa sa babay ang pang-araw-araw na gastos. Iyon ang naging mitsa. Bago pa ako makakurap. Itinaas niya ang kamay niya. Umalingaw-ngaw ang 3 mabibigat na sampal. 1, 2, 3. Nagulat ang mga taong dumadaan. Tumigil ang mundo ko. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa pisngi ko. Umatras ako. Hawak ang mukha ko. Pero wala akong naramdamang luha. Wala akong inilabas na iyak. Sa halip, isang napakalamig at napakalinaw, napakiramdam, ang bumalot sa akin. Para bang biglang natanggal ang lahat ng ulap sa isip ko. Tinitigan ko siya. Nakita ko kung paano nakbago ang ekspresyon niya mula sa galit patungo sa biglaang takot nang marealize niya kung ano ang ginawa niya sa isang pampublikong lugar. Sinubukan niyang humakbang palapit sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang braso ko. Bumulong siya at nagsabing sorry. Nabigla lang daw siya. Hindi raw niya sinasadya. Tinapik ko palayo ang kamay niya. Pinulot ko ang paper bag na nahulog sa sahig. Tumingin ako sa kanyang mga mata nang may buong kasiguraduhan at yelo sa aking boses. Sinabi ko sa kanya na tapos na tayo. Walang kasal na magaganap. Wala na siyang makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Tinalikuran ko siya at naglakad palayo. Rinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko pero hindi ako lumingon. Diretso ang tingin ko habang mabilis na humahagbang palabas nagmal patungo sa parking lot. Nang makasakay ako sa sasakyan ko, doon lang ako nakahinga ng malalim. Nanginginig ang makamay ko habang nakahawak sa manibela. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi at paglaya.
Nakmanaho ako pauwi sa kondo ko sa gitna ng matinding trapik sa EDSA. Tahimik lang ako sa buong biyahe. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga at ang mabigat na tibok ng puso ko pagdating ko sa bahay. Sinalubong akong nakakabinging katahimikan. Ibinaba ko ang bag ko sa sofa. Umupo ako at kinuha ang cellphone ko mula sa bulsa ko. Punong-puno ng missed calls at messages ang screen ko. Sunod-sunod ang tawag mula kay Derek at kay Tita Gloria. Nababasa ko ang mga messages nila mula sa notification panel. Nag-umpisa na silang mag-imbento ng kwento, sabi ni Tita Gloria. Nabalitaan daw niya ang pag-eskandalo ko sa mall. Nakakahiya daw ako. Ako pa raw ang may ganang magalit gayong ako ang sumisira sa plano nga anak niya. Huminga ako ng malalim. May isang bagay silang hindi alam. Isang ugali ko, na bilang isang accountant ay ang laging pagtago ng ebidensya. Bago pa lumapit si Derek sa akin kanina sa mall. Nang makita ko ang galit sa muka niya mula sa malayo. Patago kong pinindot ang voice recorder sa telepono ko at inipit ito sa bulsa ko. Pinuksan ko ang audio file. Pinakinggan ko ito mula sa umpisa. Narinig ko ang boses niyang nanunumbat. Narinig ko ang pagtawag niya sa akin na makasarili. At higit sa lahat, narinig ko ang malakas na tunog ng tatlong makakasunod na sampal at ang paksihaw na emhataw sa paligid. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang resibo ko. Wala nang atrasan ito. Binuksan ko ang joint messaging application naming dalawang pamilya. Nandun ang mamagulang ko. Si Tita Gloria. Ang tatay ni Derek na si Tito Hector. At ang ilang magkamag-anak nila, nagtupa ako ni Nizang maikling mensahe. Sinabi kong kanselado na ang kasal at heto ang dahilan. Inilakip ko ang audio file sa mensahe. Tinitigan ko ang send button e nahailang segundo. Tapos, pinindot ko ito. Nakita ko ang checkmark na nagpapatunay na naipadala na ito sa lahat ng miyembro ng group chat. Pagkatapos kong ipadala. Agad kong pinatay ang cellphone ko. Ibinagsak ko ito sa ibabaw ng lamesa. Hayaan ko silang magkagulo ngayong gabi. Dahil bukas, ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang kinalaban nila. Tahimik lang akong nakaupo sa silya habang pinagmamasdan ang cellphone ko. Wala ni isang tuno ang lumalabas dito dahil nakapatay ang signal. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat mensaheng tiyak na pumapasok. Ang malamig na hangin mula sa electric fan ay nagpapaginyawa sana sa balat ko. Ngunit ang dibdib ko ay parang nililiyaban ng apoy. Hindi ako umiiyak. Wala nang luha na natira para sa lalaking pilit na inaangkin ang buong pagkatao ko. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit halos hindi ako nakatulog. Naktimpla akong kape sa kusina namin dito sa Quezon City. Napakatahimik ng paligid. Kabaliktaran ng nangangalit na bagyo na alam kong sasalubong sa akin mamaya. Gising na rin ang papa kong si Reynaldo at ang mama kong si Susan. Umupo sila sa tapat ko sa hapagkainan. Hindi na nila kailangang magtanong. Alam kong napanood nila ang video na ipinadala ko sa group chat. Baka sa mukha ni Papa ang matinding pagpipigil ng galit. Si Mama naman ay nakahawak lang sa tasang kape niya. Pilit na itinatago ang pangingining ng kanyang makamay. Hinawakan ni Papa ang kamay ko. Isang tahimik ngunit matibay na pangako na hindi nila ako iwan sa laban na ito. 8:00 umaga nang makarinig kami ng malakas at sunod-sunod na katok sa aming gate. Hindi na naghintay na imbitasyon ang mga bisita. Agad na pumasok si Derek. Kasama ang mommy niyang si Tita Gloria at daddy niyang si Tito Hector. Ang pamilyang minsan kong itinuring na pangalawang tahanan ay nakatayo ngayon sa aming sala. Mukhang mga pinunong handang magparusa ng isang nakasalang alipin. Nakasuot si Tita Gloria ng kanyang paboritong asul na blusa. Hawak ng mahigpit ang kanyang mamahaling bag na parang isang sandata. Ang mukha niya ay namumula. Matalim ang mga matang, nakatingin sa akin. Si Tito Hector naman ay nakatayo ng tuwid. Pilit na pinapanatili ang kanyang nakakatakot at autoritaryan na presensya. Sa likod nila ay si Derek. Umiwas na tinjin. Pero ang tindig niya ay puno ng kayabangan dahil alam niyang nandiyan ang kanyang mga magulang para protektahan siya.
Umupo sila sa aming lumang sofa, nang walang anumang pasintabi o pagbati. Agad na sinira ni Tita Gloria ang katahimikan. Sinabi niyang isa akong napakawalang kwentang babae dahil sinira ko ang reputasyon ng kanilang pamilya sa isang iglap. Paano ko raw nagawang ipahiya ang kanyang anak sa harap ng buong angkan nang dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaintindihan? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang boses ni Tita Gloria ay matining at nanginginig sa galit. Ngunit wala akong naramdamang takot. Sinabi niya na masyado akong materyosa. At ang pagbili ko ng mahaling bag gamit ang sarili kong pera ay patunay na isa akong social climber. Isang babaeng walang ibang inisip kundi ang sariling luho at hindi marunong rumspeto sa lalaking mapapangasawa. Idinagdag pa niya na dapat ay nagpasalamat na lang ako na may isang lalaking katulad ni Derek na handang panagutan ako. Ang utang na loob ko raw sa pamilya nila ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Dahil ibinigay nila sa akin ang pribilehiyong mapabilang sa kanilang kilala at mayamang angkan. Ginamit niya ang bawat salita para ipamuha sa akin na ang halaga ko ay nakadepende lang sa apelyido nila. Humingangang malalim si Papa Reynaldo. Sa isang mahinahon pero matigas na boses. Sinabi niyang walang karapatan. Si Tita Gloria na pagsalitaan akong ganyan sa loop mismo ngang aming pamamahay. Sinabi ni Papa na ang pisikal na pananakit sa kanyang anak ay hindi kailanman matatawag na isang simpleng hindi pagkakaintindihan, kundi isang pang-aabuso na hindi mapapatawad. Nang makita ni Derek na hindi tumatalab ang nga pananakot ng kanyang ina, siya na ang gumawa ng hakbang. May kinuha siyang isang manipis na puting folder mula sa kanyang bag at ibinaksak ito ng malakas sa ibabaw ng aming glass table. Sinabi niya na kung gusto ko talagang kanselahin ang kasal, kailangan kong ibalik ang bawat pisong nagastos ng pamilya nila. Binuksan niya ang folder at inilabas ang ilang pahina ang isang spreadsheet. Nakasulat doon na gumastos na raw siyang 800,000 piso para sa mga reservation, mamahaling pagkain, at iba pang down payment. Sinabi ni Derek na dahil ako ang umatras sa kasal at nagdulot ng matinding hiya sa pamilya nila, obligasyon kong bayaran ang buong halaga upang makabawi man lang ako sa perwisyong ginawa ko. Tumingin si Tito Hector sa akin. Ang boses ay mabigat at punong pagbabanta. Sinabi niyang hindi sila alis ng bahay namin hanggat hindi ako pumipirma ng isang formal na kasunduan. Isang papel na nagsasabing babayaran ko ang 800,000 piso sa loob lamang ng 30 araw. Kung hindi ko raw ito gagawin, ihahabla nila ako at sisiguraduhing masisira ang lisensya ko bilang isang accountant. Pinilit nilang gamitin ang impluensya at salapi para takutin ang isang simpleng pamilya mula sa Quezon City. Akala nila ay manginginig ako sa takot at susuko na lang. Pero hindi nila naisip na isa akong lisensyadong accountant. Araw-araw ay mga numero, kontrata, at resibo ang kinakaharap ko. Dahan-dahan kong kinuha ang folder sa lamesa at maingat na tiningnan ang spreadsheet na ginawa niya. Walang manakalakip na opisyal na resibo. Walang kumpirmasyon mula sa bangko. At walang anumang pinirmahang kontrata mula sa mga supplier. Ang lahat ay puro lang mga numerong basta na lang tiny pa sa computer para magmukhang totoo. Ibinalik ko ang tingin ko kay Derek at bahagyang ngumiti. Sinabi ko sa kanya na maganda ang pakakagawa ang spreadsheet. Pero hinding-hindi ito papasa sa kahit anong profesional na audit. Mahinahon kong hiningi sa kanya ang nga orihinal na resibo at ang mga bank statement na magpapatunay na nanggaling talaga sa account niya ang 800,000 piso. Nakita ko kung paano mabilis na lumunok si Derek. Nakatinginan sina Tita Gloria at Tito Hector. Bakas ang kaba sa kanilang mga mata. Alam nilang wala siyang may papakita dahil simula pa lang ma-preparasyon para sa kasal. Ako na ang palaking naklalabas na pera mula sa sarili kong iPhone. Umakyat ako ng mabilis sa kwarto ko at kinuha ang aking laptop. Pagbalik ko sa sala, binuksan ko ito sa harap nilang tatlo. Ipinakita ko ang sarili kong mga electronic bank statements. Malinaw na nakadokumento roon na ang lahat ng nabayarang deposito sa venue at catering ay direktang ibinawas sa sarili kong pera.
Ipinakita ko rin na sa nakalipas na 6 na buwan. Wala na akong natatanggap na kahit anong kontribusyon mula sa mga pangako ni Derek. Pagkatapos ay binuksan ko ang isang espesyal na folder sa aking laptop. Laman nito ay ang mga screenshot ng mga panggabing mensahe ni Derek sa akin. Dahan-dahan at malinaw kong binasa ng malakas ang mensahe niya noong 1 linggo. Ang eksaktong mensahe kung saan nagmamakaawa. Siyang gamitin ko ang pangalan ko para umutang ng 400,000 piso sa isang digital loan application. Sinabi ko sa harap ng kanyang mamagulang ang totoong dahilan kung bakit niya kailangan ang pera. Kailangan niya ang 400,000 piso para takpan ang mga palpak niyang desisyon sa crypto trading at iba pang digital investments na bumaksak. Naubos ang kanyang sahot sa pagpapanatiling ilusyon na siya ay mayaman at matagumpay. At ngayon, gusto niyang gamitin ang malinis kong pangalan para isalba ang sarili niya mula sa pagkakabaon sa utang. Namutla si Derek na parang binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin si Tita Gloria sa kanyang anak. Nanlalaki ang mga mata at halatang hindi makapaniwala sa katotohanang ibinunyag ko. Tinanong ni Tito Hector si Derek kung totoo ba ang mga sinabi ko. Imbes na sumagot o magpaliwanag, nanginginig ang mga kamay ni Derek habang nakayuko at hindi makatingin sa kanyang ama, pero imbes na humingi ng tawad si Tita Gloria para sa panloloko ng kanyang anak, nanik pa rin ang kanyang pagiging mapagmataas. Tumayo siya ng tuwid. Inayos ang kanyang buhok, at sinabing hindi nila kailangang makinig sa magawa-gawang kwento ang isang babaeng walang utang na loob. Hinila niya si Derek sa braso at nagmamadaling naglakad palabas ng kaming bahay. Bago tuluyang makalabas na pinto, lumingon si Derek sa akin. Ang tingin niya ay puno ng matinding put at mali siya. Sa sandaling iyon, alam kong tuluyan nang natanggal ang maskara niya bilang isang mabuting anak. At alam ko ring gagawin niya ang lahat para sirain ako. Lumipas ang 3 araw na tahimik at parang bumalik na sa normal ang lahat. Akala ko ay doon na natapos ang gulo. Pero mali ako. Isang umaga, nagising ako dahil sa walang tigil na pagtunog ng cellphone ko mula sa mga mensahe ng aking mga katrabaho. May isang viral na blind item na kumakalat sa isang sikat na social media page. Ang post ay tungkol sa isang ambisyosang accountant na biglang nang iwan ng kanyang mapagmahal na nobyo dahil nakakita daw ng mas mayamang lalaki. Nakasulat doon na ang babae raw ay isang malalang gold digger na ginamit lang ang yaman ng pamilya niyang lalaki para makapag-aral at makapasok sa mataas na lipunan. Kahit walang binanggit na pangalan. Ang mga detalye ne trabaho ko at ang biglang pagkansela ne kasal ay sapat na para malaman nega lahat kung sino ang tinutukoy. Pagpasok ko sa opisina, ramdam ko agad ang bigat at lamig na mga tingin mula sa mga kasamahan ko. Ang mamahihinang bulungan sa pantry ay biglang tumitigil sa tuwing dadaan ako. Si Mae, na itinuturing kong malapit na kaibigan sa trabaho, ay lumapit sa aking pesto. Imbes na tanungin kung ayos lang ako. Tinanong niya agad kung totoo ba ang mga nababasa niya sa internet. Sinabi pa ni Mae na sana raw ay tahimik ko na lang ibinalik ang singsing at ang mga nakuha kong pera mula kay Derek para hindi na umabot sa ganitong iskandalo. Nasaktan ako ng husto. Mas madaling paniwalaan nga tao ang isang paninira sa internet kaysa sa mabuting karakter na pinatunayan ko sa kanila sa loob ng maraming taon. Hindi ko na sinagot si Mae. Nginisiyan ko lang siya ng tipit at bumalik sa pagtitik sa monitor ko. Alam ko na ang pagtatanggol sa sarili sa harap nga taong gusto akong husgahan ay magbibigay lang ng satisfaksyon sa mga naninira sa akin. Kailangan kong manatiling kalmado. Kahit napakiramdam ko, ay nakakawatak-watak na ang buhay ko. Kinagabihan, habang nasa bahay, nakatanggap akong isang mensahe mula kay Derek. Nakasulat doon na burahin ko raw ang video sa aming group chat at mag-post ng isang pampublikong pahingi ng tawad bago magmadaling araw. Kung hindi ko raw gagawin iyon, asahan ko na mas malala pa ang maibubunyag niya kinabukasan. Gusto niyang tuluyang wasakin ang karera ko at ibagsak ang dignidad ko sa putikan. Titig na titig ako sa screen ng cellphone ko habang binabasa ang panggalan na iyon.
Katrina. Ang babaeng palaging nababanggit ni Derek noon bilang isang baliw na ex-girlfriend na sumira do sa mental health niya, pero sa mga sandaling iyon. Iba ang pakiramdam ko. Wala akong naramdamang pagdududa sa babaeng nakpadala ng mensahe. Ang naramdaman ko ay isang malamig at matapang na kalinawan. Mabilis ang nga naging sumunod na kilos ko. Agad kong hiningi ang numero niya at tinawagan siya. Hindi na ako nag-alintana kung mag-alas 2 ng madaling araw. Nang sagutin niya ang tawag. Narinig ko ang isang kalmadong boses. Boses ng isang babaeng dumaan na sa parehong impyerno na pinagdadaanan ko ngayon. Nagpakilala siya bilang isang corporate lawyer sa isang kilalang firm sa Ortigas. Halos 2 oras kaming nag-usap sa telepono. Ikinuwento niya sa akin ang buong modus ni Derek. Kung paano nagsimula ang lahat sa maliliit na pakiusap, mga paluwal sa mga dinner date dahil naiwan daw ang wallet. Mga emergency loans para sa kunwaring na ospital na kamag-anak. Hanggang sa naging pangako ng isang malaking investment sa cryptocurrency gamit ang ipon ni Katrina, nang marinig ko ang eksaktong halaga ang utang ni Derek sa kanya. Parang umurong ang dila ko. Mahigit 2 milyong piso. At lahat ng yun ay naglaho ng bumagsak ang crypto portfolio ni Derek dahil sa pagiging sakim at sugalero nito. Ipinaliwanag sa akin ni Katrina na noong sinubukan niyang bawiin ang pera. Ginamit ni Derek ang parehong taktika. Nanira ito ng puri sa social media at ginamit ang pamilya nito para iparamdam kay Katrina na siya ang mukhang pera. Pero dahil abogado si Katrina, hindi siya nagpadala sa takot. Gumawa siyang isang napakakapal na folder nga, mga legal na ebidensya. Mga bank transfers. Signed acknowledgement of debt. At MGA, screenshots, NGPEG amin ni Derek. Ang problema lang noon. Pinalabas ni Tita Gloria na na-depress daw ng malala si Derek kaya pansamantalang natigil ang paniningil ni Katrina bilang awa. Ngunit ngayon, nang makita ni Katrina ang mga pambabastos sa akin online, alam niyang umulit na naman ang panloloko ang lalaking ito. Sinabi ko kay Katrina na ayaw kong lumaban sa social media. Bilang isang certified public accountant. Alam kong hindi sa Facebook nananalo ang makasong ganito. Nananalo ito sa tamang paglatag mga dokumento. Bumuo kaming isang plano. Isang huling pakikita kung saan tatapusin namin ang ilusyon ng pamilya nila. Kinaumagahan. Nagpadala akong isang formal na email kay Derek. Nakasulat doon ang isang imbitasyon para sa isang meeting sa isang sikat at mamahaling kapehan sa Makati. Nilagyan kong malinaw na banta ang email. Sinabi ko na kung hindi sila sisipot ng mga magulang niya mamayang alas 3 ng hapon. Direktang ipapadala ng abogado ko ang lahat ng financial records niya sa Human Resources Department at Compliance Officer ng kumpanya niya. Alam kong takot ang mga social climber na mawalan ng trabaho dahil iyon lang ang bumubuhay sa pekang imahe nila. Alas 2:30 pa lang na hapon, ay nakaupo na ako sa isang sulok na kapehan. Malamig ang aircon at tahimik ang paligid na puro mga negosyante at executives ang nakaupo. Sadyang pinili ko ang lugar na ito. Gusto kong makita kung paano dadalhin ni Tita Gloria ang kanyang mapagmataas na ugali sa isang lugar kung saan walang may pakialam sa kanya. Inilabas ko ang aking tablet at ipinatong iyon sa ibabawgan mesa. Umora ako ang isang itim na kape. Pinakiramdaman ko ang tibok ngang puso ko. Wala na ang takot. Wala na ang pangingini. Handa na akong maningil. Eksaktong alas 3 nang bumukas ang klasdor ng kapehan. Pumasok si Derek na nakasuot pa ang kanyang mamahaling suwet. Ang yabang lakat niya. Tila ba sigurado siyang susuko na ako dahil sa takot sa kanyang mabanta. Nakasunod sa kanya si Tita Gloria na bitbit ang kanyang gapekeng designer bag. Halata sa mukhang matanda ang pakailang. Patingin-tingin siya sa paligid. Binabantayan kung may nakatingin ba sa kanila. Sa likod nila ay si Tito Hector. Na nakakunot ang noo at mukhang napilitan lang sumama. Nang makita nila ako, mabilis silang lumapit at umupo sa harapan ko. Hindi man lang sila umorder ngang kahit ano. Tiningnan ako ni Derek ng mata sa mata at sinabing sana raw ay dala ko na ang draft ng public apology ko. Kung hindi raw, nakahanda na ang susunod na blind item na ipapakalat ng mga kaibigan niya.
Napangiti akong tipit. Tiningnan ko si Tita Gloria at tinanong kung kumusta ang pakiramdam na nakaupo sa isang lugar na hindi nila kayang bayaran ng hindi umuutang. Namula ang mukha ngang matanda. Akmang magsasalita sana si Tito Hector para pagsabihan ako na matuto akong rumespeto. Pero bago pa man siya makabukang bibig, pinindot ko ang play button sa aking tablet. Umalingaw-ngaw sa aming mesa ang boses ni Derek. Iyon ang audio recording ng aming pagtatalo bago niya, ako sampalin noong nakaraang araw. Narinig ng kanyang mamagulang ang mismong masalita niya. Ang pagmamakaawa niya na umutang ako ngang 400,000 piso para isalba ang baksak niyang crypto investments. Narinig din nila ang malakas na tunog ng 3 sampal. Kasunod ang magapagmumura niya sa akin. Biglang natahimik si Tita Gloria. Ang mapagmataas niyang mukha ay napalitan ngang matinding gulat. Tumingin siya kay Derek. Pilit nang ngumiti si Derek at sinabing edited daw ang audio na iyon. Sinabi niyang desperada lang ako kaya gumagawa akong gawa-gawang ebidensya para sirain ang kanyang dangal bilang isang mabuting anak, pero hindi na ako sumagot. Dahil sa masandaling iyon, nakita ko ang paglapit ng isang matangkat at magandang babae na nakasuot ng formal na business attire. Tumayo si Katrina sa hilid aming mesa. Ibinaba niya ang isang makapal na itim na folder sa mismong harapan ni Derek. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay parang isang bomba na sumabog sa aming harapan. Bumaksak ang panga ni Derek. Nawala ang kulay sa mukha niya at naging kasing puti siyang papel. Nanginig ang magamay niya habang nakatitih kay Katrina. Tiningnan ni Katrina si Tita Gloria at nagpakilala. Sinabi niyang siya ang babaeng siniraan nila 2 taon na ang nakakalipas. Ang babaeng tinawag nilang mukhang pera. Kahit na ang toto, ay palamunin lang nila ang kanilang anak. Binuksan ni Katrina ang folder. Inisa-isa niyang inilabas ang mga dokumento. Una niyang inilapag ang mga bank statements. Ipinakita niya ang malalaking halaga na inilipat niya sa account ni Derek. Sumunod niyang inilapag ang screenshot ng digital loan apps kung saan ginamit ni Derek ang pangalan at numero ni Katrina bilang guarantor. At ang huli, ang isang notaryadong papel na may pirma mismo ni Derek. Binasa iyon ni Katrina ng malakas pero kalmado. Mahigit 2 milyong piso. Iyon ang halaga ngang ninakaw ng anak nila upang panatilihin ang ilusyon ng pagiging mayaman. Nagsimulang manginig ang mga balikat ni Tita Gloria. Ang babaeng laging nagle-lecture sa akin tungkol sa pagiging mabuting asawa ay hindi ngayon makatingin ng diretso. Nabasag ang ilusyon ng kanilang pamilya. Ang paboritong anak na pinakmamalaki nila sa mga kamag-anak at sa social media ay isa palang seryosong manloloko na nabaon sa utang dahil sa pagiging irresponsible. Sinubukan ni Tito Hector na isalba ang sitwasyon. Sinabi niyang pampamilyang problema lang ito at hindi na dapat pinag-usapan sa pampublikong lugar. Ginamit na naman niya ang konseptong hiya, pero tiningnan siya ni Katrina ng matalim. Sinabi ni Katrina na tapos na ang panahon ng pagtatago sa likod ng hiya at utang na loob. Ang pinag-usapan dito ay hindi na simpleng problema sa pamilya. Ito ay estafa. Ito ay panloloko. Nawalan ng kontrol si Derek. Tumayo siya at pinalo ang mesa ng malakas. Naktinginan ng makatao sa kapehan. Sumiga siya at sinabing nakampihan daw. Kaming dalawa para sirain ang buhay niya. Ang masalitang lumalabas sa bibig niya ay puro paninisi. Wala siyang inako na kasalanan. Sa paningin niya, siya pa rin ang biktima. Siya ang inosenteng lalaki na pinagtulungan ngang mamapanirang babae. Tumayo ako ng dahan-dahan. Pinantayan ko ang kanyang galit ng isang napakalamig na pagtiti. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. At sinabing tapos na ang laro niya. Sinabi ko kay Derek na kapag hindi niya binura ang nga paninira niya, sa akin online sa loopeng 1 oras. Diretso, kami ni Katrina sa istasyon Nege Police. Idedemanda ko siya ng physical injury at violence against women dahil sa 3 sampal niya. At idedemanda naman siya ni Katrina na estafa dahil sa milyon-milyong utang na hindi niya binabayaran. Idinagdag ko pa na ipapadala namin ang kopyang complaint sa mismong boss niya. Nang marinig niya ang salitang kulungan at pagkakatanggal sa trabaho, tuluyang gumuho ang kiyabang ni Derek. Bumagsak siya sa pagkakaupo.
Napahawak siya sa kanyang ulo. Si Tita Gloria ay tahimik na umiiyak sa hiya. Habang si Tito Hector ay nakatingin sa malayo. Hindi matanggap ang katotohanan na ang pamilya nila ay sira na. Kinuha ko ang aking tablet at ang aking bay. Tiningnan ko muli ang mga magulang niya. Sinabi ko kay Tita Gloria na ang pinakamalaking pagkakamali nila ay ang isipin na ang makababayhan ngayon ay pwede nilang gawing retirement fund at tagapagligtas sa mapalpak nilang desisyon. Nagpasalamat ako kay Katrina sa tulong niya. Magkasama ko aming naglok at palabas ng kapiyahan. Iniwan namin silang tatlo na nakakulong sa kahiyahiyang sitwasyon na sila mismo ang gumawa. Mabilis na kumalat ang katotohanan pagkatapos ng araw na iyon. Hindi nakapagpigil si Katrina at ipinasa niya ang ilang patunay sa mga mutual friends nila. Nakarating sa human resources ng kumpanya ni Derek ang eskandalo. Dahil sa pagiging sangkot sa mga online loan apps at mga kasong panloloko. Tinanggal siya sa trabaho dahil sa paglabag sa moral turpitude clause ng kanyang kontrata. Walang nagawa ang kanyang nga magulang kundi ang magtago sa loob ng kanilang bahay. Ang kaibigan ni Tita Gloria sa kanyang Zumba classes at mga samahan sa simbahan ay lumayo sa kanila. Ang hiyang pinakaingatan nila ay tuluyang nawasak. Lumipas ang 7 buwan. Patuloy na umangat ang karera ko bilang isang certified public accountant. Na-promote ako bilang isang senior financial manager sa kumpanyang pinapasukan ko. Nakapag-ipon akong sapat para bilhan ang nga magulang kong isang maliit pero magandang bakasyunan sa probinsya. Ang nga araw ko ay puno nga payapaan at kalayaan. Wala nang nagbabantay sa mga ginagastos ko. Wala nang nangongonsensya. Isang hapon, habang naglalakad ako sa isang business district sa Bonifacio Global City para umattend ng isang seminar. Nakita ko siya. Nakita ko si Derek. Nakatayo siya sa labas ng isang convenience store. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang gel sa buho. Mukha siyang pagod. Kusgusin. At nawalan ng pag-asa. Nang maktama ang aming nga paningin, nakita ko ang biglang pagbuka ng bibi niya. Lumapit siyang bahagya. Tila gusto niyang magsalita o humingi ng tawad, pero hindi na ako uminto. Tiningnan ko lang siya ng may buong kapayapaan. Walang galit. Walang sakit. Walang awa. Nginisian ko siya ng tipit. Sa isip ko, nagpasalamat ako sa kanya. Dahil kung hindi niya ako sinampal sa harap ng maraming tao noong araw na iyon. Baka nakakulong pa rin ako sa ilusyon na isang perpektong pamilya. Hawak ko ng mahigpit ang aking paboritong leather bag. Ang parehong bag na binili ko mula sa sarili kong pawis at sakripisyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng may taas no. Alam kong hindi na kailanman mabibiling ang sinuman ang aking kalayaan at dignidad. Dahil ang halaga nga, isang babaeng nakatayo sa sarili niyang, mga paa ay hindi kailanman masusukat sa kahit anong halaga nga, utang na loob.